Father God, thank you, Lord, for the now word. Yes, Lord. Salamat sa fresh revelation, anointing, and wisdom. Yes. Let your kingdom come. Let your will be done on earth as in heaven. Amen. Lord, yung paghahari mo sa bawat buhay, sa bawat isip, sa bawat puso ng bawat isa. I just thank you, Lord, for the now word. I just thank you, Lord, ng buhay ng bawat isa. Sa habang napapakinggan po namin ito, Lord, ang buhay po ng bawat isa will be set free, Amen. restored, Amen. revived, will be empowered, Yes. and equipped by you, O God. I just thank you, Lord, for the fresh proceeding word. Because you said upon your word, man shall not live by bread alone, but every word that proceeded from the mouth of God. Nagpapakumbaba po kami at lumalapit, Panginoon, nagpapasalamat. By your grace kami nakakatayo. Lord, thank you, Lord, that your love, Panginoon, ay mas mataas kaysa anumang nagawa naming pagkukulang at pagkakamali. I just thank you, Lord, for the spirit of restoration, the spirit of love, the spirit, Panginoon, of the grace and mercy, that you will continue to empower us, strengthen us, and equip us, O God, day by day. I just thank you, God, the Holy Spirit, na Lord, na ang gawain dito, Panginoon, will never be the same again. More soul added in the kingdom of God. The TGC Alaminos, Panginoon, will arise and shine for the glory of the King. I said, Lord, for the TGC Alaminos will arise and shine to the glory of the King Jesus. Amen. I just praise you, I magnify you, and I glorify you, God. In Jesus' almighty name. Amen. Ayun po, sabihin mo siyang katabi, kayo makikinig. Amen. Pinapalive ko po ito para for the sake sa mga hindi nagsusulat ngayon, pag uwi nyo sa bahay, papanoorin nyo ito, pwede nyo papanoorin ito. Okay po ba? So, tanong ko sa mga bago natin, first time nyo umaten o matagal na? First time. Guys, thank you sa mga kaluluwa na ngayon pa lamang tatanggap kay Lord. Amen. Ibig sabihin, ang tanong ko kung ngayon lang kayo nakatanggap kay Lord. Yan lang? Ay, dito po, birthday na po. Okay. Nakatanggap na. Okay lang. Praise the Lord. Okay, sige, let's open our Bible in fact, sa Book of John tayo, di ba? But the Lord, hindi ako nasusunod kundi ang Lord eh. Bagamat gusto ko man siya, ibang John chapter 2 na, but the Lord impressed to me na hindi siya muna ituro. Amen. Because pagka ikaw kasi pag ginusto mo lang yung gusto mo, di ka sasama ng Lord. Mas may yung gusto kalooban ng Lord. Amen. Yun po ang aking alam. Marcos 1:14-15. Ang sabi ay ganito. Pakinggan nyo maigi. Nang ibinalanggo si Juan. Sino si Juan? Si John the Baptist, right? Pinsan niya ito. Marcos 1:14-15. Nang ibinalanggo si Juan, nagpunta si Jesus sa Galilea at ipinangaral doon ang good news. What is the good news? Ang magandang balita. Ang isang solid gospel. What is the gospel? Ang magandang balita mula sa Diyos. So merong good news. Hello? And the gospel ay walang iba kundi is the kingdom. The good news is the kingdom. Because pagdating sa verse 15 ay itong pagkasabi. Sinabi niya, dumating na ang takdang panahon, malapit ng maghari ang Diyos, kaya't magsisi na kayo, talikuran ninyong mga kasalanan, paniwalaan ninyo ang magandang balita. Sa isang salin, repent for the kingdom of God is at hand and believe that good news. So ang preaching ni John the Baptist, even si Jesus ay same. Sabi ko same. So Jesus, John the Baptist preaching, sabi niya, ihanda nyo daraanan ng Diyos, magsisi na kayo. Always talking about repentance and repentance and repentance. Pagdating kay Jesus, hindi niya po ito binago, bagkos in-upgrade niya pa. Sabi in-upgrade. At kung kayo po ay nakaka-attend na sa mga churches before, kaya tanong ko kanina sa inyo, especially mga bago ako nakita ngayon, ay when we talk about Matthew 6:33, ang impression lagi natin ay we seek God every Sunday. Unahin mo ang Lord every Sunday. Yun ang ating impression, right? Pero makinig kayo maigi. Ang real Matthew 6:33, seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. You seek God between Monday to Saturday. Pagdating ng Sunday, yes, you are already there in the church. Pagdating mo doon sa loob ng church, you give thanks to God. May sinabi si Father Benji kanina, tandaan nyo lagi ito ha. Every time na ikaw ay nagpapasalamat sa Panginoon, thanksgiving is you acknowledge God's goodness. Amen. So every time you thank God in this wonderful work, you acknowledge God's goodness. Yan ang word ng thanksgiving or papasalamat. Yung praise, every time na ikay nagpupuri sa Diyos, you acknowledge God's greatness. Yung kadakilaan ng Diyos. Hello, yung kalulatian ng Diyos.
Ano number 1? Thanksgiving, you acknowledge God's goodness. Yung number 2, praise, you acknowledge God's greatness. Yung kadakilaan, yung kaluhatian ng Diyos. And worship, sabi mo worship, is you acknowledge God's holiness. Because we worship God, our God is holy God. Amen. Now, balikan ko lang ito. Pag sinabing worship, worship is not only a Sunday routine. Worship is a lifestyle habit. So ano kind of worship na dapat nating maunawaan? Yung pag ikaw ay nag-aral ng tama at hindi ka nangopya, worship. Pag ikaw ay nagbayad ng pamasahe ng tama, worship. Hello. Ang paggalang mo sa iyong magulang, sa iyong ina, sa iyong ate, sa iyong lolo at lola is worship. Kasi why? Kasi maraming manampalataya, they say they are worshiping God. Pero makinig, ito yung masakit. They always violate the laws and principle of the kingdom. Sabi ko, binabiolate nila. Kung sasagot-sagutin nila mga magulang nila, kung magpaparinig sila sa mga etc. ay ganun na lamang. Listen, real born-again believers is real kingdom o real born-again believers is ang Diyos ang naghahari sa iyo. Hindi na ikaw naghahari. Kaya nga maganda ito mamaya, mamaya sa bago ako umuwi bukas, ang aming mentoring and discipleship after this. Kung titingnan nyo, sabi niya, repent for the kingdom of God is at hand. Sabi mo, repent. So yung repent po, nalala natin, pag sinabing repent, pagsisisi, tama ba, Sabel? Tama yung pangunawa ko, pagsisisi, right? Tapos, isa pang repentance na yung nakikita mong umiiyak. Hello? Ako, dami ko na po nakitang umiyak. Tulo pa nga yung sipon eh. Pero walang transformation. Kasi meron 3 R dapat. Okay? At yung 2 R dito ay napakalaga. Yung isang R ay remorse. Maraming sumasamba every Sunday ay remorse lamang. Pero walang, makinig, walang real repentance at saka renounce. Nakuha niyo po ba yun? Because after mong mag-repent, kailangan mong mag-renounce. Pag sinabing renounce, pag-ayaw. Hello, nakikinig po ba kayo maigi? That's why si Jesus, ang kauna-unahan niyang preaching, hindi mo na siya nagpagaling. Ang kauna-unahan niyang pagtuturo is patungkol sa paghahari ng Diyos. Kaya nga, sa Catholic prayer ay ganito, let your kingdom come, let your will be done on earth as in heaven. Tama po ba? Ang ibig sabihin ng Diyos ay kung ano yung gobyerno sa langit ay ganun din sa lupa. Kung anong meron sa langit na government. That's why ang Diyos, literal, hindi siya bababa. Pero yung pamumuno, yung gobyerno, yung the government. That's why pag sinabi mong let your kingdom come, in the kingdom there's a government, may yung paghahari. Paghahari means the government ng Panginoon ay maghari dito sa atin. Nakikinig po ba kayo maigi? That's why yung sinasabi natin na, Pastor, born again ako. There's a level of stature ng mga born again. Lagi napapyawan ko itong nakarang linggo. Okay? Maraming sasabing born again. Born again is his starting point. Yung anak ni Sabel, ni Brother Ronald, nung ipinanganak siya, di ka siya nakakita. Right? Pero ipinanganak siya, na-born siya. Tama? Hello? At marami sa atin, born again. Pero hindi ka siya nakakita. Ang baby, di ka nakakita pag ipinanganak. Hello? So, marami ay na-born again. Pero hindi sila nakasi, hindi sila naka-enter into the kingdom. So, balik ko muna, So, ang Lord, ang kanyang teaching ay ganito kahalaga. Sabi niya, repent for the kingdom of God is at hand. Okay, Ibig sabihin ng dissociation mind. Iwan ko muna saglit. That's why maraming na born again, but they don't see. Kaya yung baby, di ka siya nakakita. Mga ilang months pa bago makakita yan. Ilang weeks. Tagal-tagal 2 weeks or 3 weeks, Okay, 2 weeks or 3 weeks bago siya makaaninag. Tama po ba? So, after mo ma-born again, you see. So, pag hindi mo nakita, pag wala kang makita, hindi mo ma-appreciate yung ganda at sa paligid mo. Nakuha niyo po ba? So, pagkatapos mo maka-see, ang next step nun is, makinig. Makinig. Either magsasalita ka or maglalakad. Tama? Is to enter. Amen. Now, itong teaching na ito bagong teaching. Ito yung lumang-luma ng teaching. Sabi mo luma na. Ito ay mula pa pasimula, ito ni katuruan ng Panginoon. Amen. Kahit ang una niyang katuruan is repent for the kingdom. Anong tinatarget niya, Pastor? Yung kaisipan mo. Tingin kayo. Sabihin mo yung katabi mo.
Sabi mo katabi mo, alam mo, hanggat hindi nagbabago ang isip mo, hindi ka rin magbabago. Hanggat di nagbabago. Tama po ba? That's why ang target ni Jesus is yung mind. Because the word repentance means to change your mind. To change the way you think, to change the way you act, to change the way you behave. Hello? That's why ang real na born again in the kingdom. That's why born again is not a religion. Amen. Born again is a relationship. Nakikinig po ba kayo? Ano ulit ang repentance? Ano sabi ng Lord? Repent for the kingdom of God is at hand. So ang target ng Panginoon is yung isip ng tao ay mabago. Why? Because pag ang isip na ito hindi mababago, makinig. Yes, the word of God ay para sa iyong heart at mula sa iyong heart, ibabato niya sa iyong isip. Pero ang kausap niya rito, alam na nila, makinig, alam na nila ang word, alam nila ang Torah. Pero ang kausap ni Jesus dito, sabi mo, mga Pariseo, mga tao na alam nila yung Bible. Pero bakit sinabi ng Panginoon, repent for the kingdom of God is at hand? Makinig, maraming alam ang Bible, maraming may knowledge. Ito yung knowledge. Pero hindi klaro sa kanilang understanding. Kaya walang outcome ng wisdom. Nakikinig po ba kayo maigi? Kaya sa araw na ito, ang aking sinishare sa inyo, makinig, uuwi ka ngayon na siguradong ikaw ay born again. Amen. Hello. Kaya ang ano John chapter 1 verse 12, as many as receive Him, I gave them the power to become the children of God. What you become, you do. Lagi ito inulit na rito. Ilang beses ko sinabi. Kasi what you become, you do. Okay? Kung anong magiging kayo ng gagawin mo, right? Hello, what you become, you do. As many as receive Him. Sinong re-receive mo? The Word of God. In the beginning was the Word, and the Word was with God, and the Word was God. In Him was light, and the light shineth upon. Di ba? And the darkness cannot comprehend it. John chapter 1, 1 to 5. Amen po ba? And here comes Jesus. Sabi na, makinig, nung nakulong ang kanyang pinsan, na si John the Baptist, Jesus continue his teaching, his preaching. Hindi niya binago po yun. Hallelujah. Nakikinig po ba kayo? At ang teaching niya ay patungkol sa kingdom. Paghahari. Hello. Nakikinig po ba kayo? Paghahari. At ang sabi niya, repent for the kingdom of God is at hand. And believe the good news. And what is the good news? Makinig. Jesus is the good news. What is the gospel? Jesus is the gospel. At ano yung pinaka-gospel na tinuturo ni Jesus is about talking about the kingdom. Bago siya nagpagaling, bago siya humayo, tingnan niyo po. Let's read Luke chapter 4, verse 42 to 44. Tingnan natin, basahin natin. Luke chapter 4. Pakita natin, ha? Luke chapter 4, verse 43 to 44. Lucas 4. Subalit sinabi niya, dapat kong ipangaral sa ibang bayan ang magandang balita, the good news. Ibig sabihin, ang magandang balita, tingnan niyo po magkasama dyan, ang magandang balita tungkol sa karyan ng Diyos. So every time sinasabi mo, makikinig tayo ng magandang balita, makikinig tayo ng gospel, is talking about the kingdom. Ayan po ba? Scripture po ba? Ulitin ko again. Subalit sinabi niya, dapat ko ring ipangaral sa ibang bayan ang magandang balita tungkol sa karyan ng Diyos, sapagkat ito ang dahilan kaya ako'y sinugo. So, makinig, when the Father sent His only begotten Son, ang dala-dala ng Son is teaching patungkol sa kingdom. In fact, so Isaiah 9 verse 6 to 7 says, He will born, and the government, the word government is the kingdom. Yung pamumuno is upon His shoulder. Isaiah 9 verse 6 to 7. Nakikinig po ba kayo maigil? Amen. Hello, pwede kayo may magtanong ha? Pwede kayo, gusto ko pagkatapos ko magturo, magtatanong kayo, okay? Tuloy natin. Verse 44. At nagpatuloy siya sa pangangaral sa mga sinagoga at sa buong Judea. So ang Panginoon, bago pa ipangaral yung the power of the cross, bago pa ipangaral yung the blood, bago pa ipangaral yung salvation, bago ipangaral yung prayer, ang una niyang teaching is talking about the kingdom. Why? Because yung katuruan na ito ay, makinig, ito lamang yung katuruan na nagbabalik sa iyo papatungo sa Ama. Hello. Ito yung katuruan na nagbabalik sa patungo sa Ama. That's why sabi ng Lord, repent for the kingdom of God is at hand. Okay, dagdag natin. What is repentance? Re means to return. Pent means to go back to the original plan, purpose, and intent sa iyo ng Panginoon. Ang gusto ni Jesus, eto ng teaching ngayon, the word repentance, hali kayo, return.
and we go back to the original plan, purpose ng Lord sa atin. Yun po ibig sabihin ng repent. That's why repent ngayon, kaya ngayon din na tayo basta't mapipeke. Because paano mo malalaman na ang tao ngayon ay nagsisi? Paano mo malalaman? Based ba sa kanyang respond? No, based sa fruit ng kanyang buhay. Real, genuine repentance is based on your fruit. Not when you cry. Hindi basta't kayo umiyak. Yes, given yun because the outcome, yung pagsisisi mo na maiyak ka. Pero makinig, ang real repentance, eyes on me. Makinig, ang real repentance is my transformation life. Your life will never be the same again. Hello, tingnan niyo po, Matthew chapter 4 verse 17. Tingnan natin. Matthew, balik tayo. Matthew chapter 4 verse 17. Matthew 4 verse 17. Pakita ko ulit sa inyo na itong mula nooy, Mateo 4:17. Mula nooy, nangaral si Jesus, itinuro niya. Ano ulit ang kanya itinuro? Magsisi kayo at talikuran ng inyong mga kasalanan sapagkat malapit nang dumating ang kaharian ng langit. Amen. Amen. Tingnan nyo po, after that verse, tingnan nyo po, talon po tayo sa verse 23, Matthew 4 verse 23. Yan po, Matthew 4 verse 23 pa rin. Tingnan nyo po ang ginawa niya. So sabi ko, pagkatapos si Jesus mag-preach about the kingdom, He preached about healing. He healed the sick. Matthew 4 verse 23, tingnan nyo. Inibot ni Jesus ang buong Galilea. Anong kanya itinuro? Nagturo siya sa mga sinagoga, ipinangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. So ang ibig sabihin, mga kapatid, TG Salaminos, ang ibig sabihin, let your kingdom come, ang ibig sabihin ng Diyos, maghari ka Panginoon sa amin. In fact, si Jesus malamang ang nag-iisa nagsabi, Our Father, first time na narinig ng sangkatauhan ng salitang Aba. Sino nag-introduce? Si Jesus. Hindi mo makikita from Genesis hanggang Malakay, walang binanggit na Aba o Father ang Diyos. Tanging si Jesus. Kita sabi niya, Our Father. Tingnan niyo po, hindi niya sinarinig. Sabi niya, Our Father who art in heaven, hallowed be your name, thy kingdom come, thy will be done on earth as in heaven. Give us this day our daily bread. Di ba? Yun ang prayer niya. So, first time naka-record. So, ang ating Diyos, makinig, sabi Diyos, na aking pinapangaral sa inyo, hindi siya basta-bastang Diyos. Okay, tanungin ko, kaya anong pangailangan nyo? Meron dito pangailangan bigas, ang iba dito pangbayad ng card bank, ano pa? Things sa school. Lahat may pangailangan kayo, right? Sino dito walang pangailangan? Pwede kumano ka pag wala akong pangailangan. Naunawan nyo ako, lahat tayo may pangailangan, right? At isa sa pangalan ng Panginoon, makinig. Ano? Makinig. Anong pinapangalan ng Panginoon? He is the great I am. Ibig sabihin, anak, anong pangailangan mo? Bigas, kape, etc. Sabi ng Lord, I am the great I am. Ulitin ko again. Anak, anong pangailangan mo? Sabi ng Lord, I am the great I am. Lord, kailangan ko ng ganito. Sabi ng Lord, ako nga. Yung pangailangan mo ay ako. That's why, yung pinakapangalan na I am, makinig. Quoted yun in the Exodus chapter 3. Sabi ni Moises, sino po? Sabi niya, ako nga. Pagdating sa John chapter 8, verse 55 to 58, sabi niya, before Abraham, I am what I am. Amen? Nakuha niyo po ba yun? At same na Jesus ito nagtuturo. Makinig, same Jesus na nagtuturo. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo maigi? Kasi pag hindi niyo po ito naunawaan, you will become religious. Hello? Because religious people, makinig. Gusto nyo, ito, hold your horses. Masakit ito. Makinig. Akala nila pag sila'y umatin na ng church, sumamba na sila. Tingin kayo sa akin, maraming umatin ng church, hindi na sumasamba. They are present, but they are absent spirit. Present ang kanyang physical body, but they absent ang kanyang spirit. Why? Walang kalaman-laman. Makinig, that's why, ang trabaho ng Lord, repent for the king, is i-demolish ang daming kaisipan. Makinig, Pastor, why hindi ako nagbabago? Why parang wala akong medyo? Tingin. Halika pa, Rex, ikaw nga ulit. Rex, halika, Rex. Pogi, mag-aasawa na yun. Bakit hindi nagbabago? Okay, example ko si Kuya Rex. Bakit hindi nagbabago ang tao? Bakit hindi nagbabago ang karamihan? Umatin naman linggo-linggo. Nasama naman sa gawain. Bakit hindi nagbabago? Tingin. Because, makinig, this mind, makinig, ay hindi renew. So, makinig, para magbago ang kanyang gawi, ang mind niya ay ma-renew. Listen, meron pa ako narinig. Pastor, hindi ko po pastor napipil ang Holy Spirit. Para pakiramdam ko, Pastor, ay ang layo-layo sa akin ng Holy Spirit. Makinig.
when you worship God, hindi mo kailangan mapili siya. Just believe. Pag hindi mo siya mapil, ibig sabihin absent siya. Hello! God is the same yesterday, today, hallelujah, and forever. Kaya makinig, tingin. So, ang trabaho ni Jesus is i-preach sa kanyang ang gospel, ang kingdom. I-preach sa kanyang kingdom. Pag na-preach ang kingdom, ano ang papatamaan, anong pinapatamaan ng salita ng Diyos is yung mind. Pag nagbago ang mind niya, magbabago ang kanyang buhay, magbabago ang kanyang suot, magbabago ang kanyang pananaw sa buhay, at makinig. At pag na-renew ang kanyang mind, makikita niya ang kanyang purpose. Because ang job ng enemy is sabihin sa taong ito, wala kang purpose. Wala kang kinabukasan. But iba pagdating kay Lord. Sasabihin sa inyo, oh, you have, may maganda kang kinabukasan. Let the kingdom of God na maghari sa iyo. Amen. Hindi po literal na kingdom na bababa, kung hindi yung paghahari ng Diyos sa isip. Why? Listen. Pag ang Diyos na naghahari sa isip niya, sa isip ko, sa isip mo, makinig, you are so excited to go to church. You are so excited to have fellowship. Because ang Diyos na naghahari sa iyo. Pero makinig, pero pag ang Diyos ang hallelujah, pag hindi na ang Diyos na naghahari sa iyo, makinig, kahit malapit, hindi ka natin. Amen. Nakikinig? Why we are here? Bakit kami nandito? Because God reign in our life. We pay the price. Amen. And we are so excited na magamit ng Lord. Walang malapit, walang malayo sa taong na bago ang pag-iisip at ang Diyos ay naghahari sa kanyang isip. Pero tingnan niyo po ito ha. Makinig. Mag-agree ka sa akin, kapatid, di ba? Kung anong iniisip mo, yun ang kakainin mo. Ang tanong ko sa iyo, kaya mali yung sinasabi na God is in control. Hindi lahat ng bagay is kontrolado ng Lord. Amen. O, tinan nyo, ang iba na napailing. Huwag mong sabihin, kontrolado ng Lord lahat. Yung damit na ito, sinabi ba sa'yo ng Lord na mag-pink ka? Hindi, di ba? Tama ba? Hello, yung ulam nyo kanina, sinabi ba ng Lord yung ulam nyo? Ha? Hindi naman, di ba? So, hindi lahat kontrolado ng Lord. Tama? Nakikinig po ba kayo maigi? That's why pagdating ni Jesus, sabi niya, oh, Rexon, repent for the kingdom of God is at hand and believe the good news. So makinig, pag ang taong ito ay pinaghaharian ng Diyos, makinig, suma sa kanyang Diyos, makinig, tingnan nyo ha, tayo ka anak, sa gitna. Pag pinaghaharian sa Diyos, makinig, ito na mangyayari. Hindi na si Rexon na nakikita, kundi si Kristo na nakikita sa kanya. At ang ginagawa ni Rexon, kung sasabay ka sa akin ha, pag kumampay ako ng ganyan, kakampay siya sa pakabila. Right? Nakuha niyo po ba ako? So pagka kumaliwa ako, tama po ba? Pag yumuko ako, why? Because ang Diyos na naghahari sa iyo. O palakpakan natin ang Lord. Amen. Now, hindi na siya mag-alala. Bakit siya mag-alala ngayon? Ang Diyos na naghahari sa kanya. Kaya ang sabi ng Lord, Mateo chapter 6. Mapagpala kayo talaga yun. Ang sabi nun, okay na lang. Matthew chapter 6, verse 25 to 34. So, huwag kayong mag-alala sa inyong dadamitin, inumin, kakainin. Right? Huwag kayong mag-alala. Sabi ng Lord, repent. Huwag kayong mag-alala. Repent for the kingdom of God is at hand. Huwag kayong mag-alala sa inyong dadamitin, inumin, at kakainin. Alam ng inyong amang nasa langit. Biruin mo, hindi niya tinawag God, laging ama. Makinig. Makinig ha? Kahit nung itinaas niya yung tinapay, hindi niya tinawag na God, ama. Hello, makinig, because yung sign na pag every time na tinatawag niyo siya, Abba Father, Ama, Daddy God, is a sign ng kalapitan mo sa Diyos. Hello, nakikinig po ba kayo maigi? Kita sabi niya, huwag kayong mag-alala sa inyo, anumang inyong kakainin, danamitin, inumin. No? Alam ng inyong amang nasa langit na kailangan nyo ito. Sino sa inyo makapaghaba ng buhay? Sa kanyang pagkabalisa, wala. Na-stress ko pa nga eh. Hello? Makinig, ang mortal na kaaway ng Diyos, makinig, para sambahin siya, pangangailangan mo. Amen. Tingnan mo, papatunayan ko sa iyo yan. Mga magulang, Sabel, huwag kang mag-alala. Pinintulot ng Lord na bigyan kayo anak ni Brother Ronald. Makinig, mahal mo yung anak mo, right? Alam mo ba mas mahal ng Diyos ang anak mo kaysa sa pagmamahal mo? So kung alam mo mahal ng Diyos yung anak mo, di ka niya pagkukulangin. Amen po ba? Nakikinig po ba kayo? Kaya pagdating doon sa Matthew chapter 6, sabi niya, alam ng inyong amang nasa langit na kailangan nyo ito. Sino sa inyo ang makapagdagdag ng kanyang buhay sa kanyang pagkabalisa? Wala, na-stress ka pa nga eh. At tandaan nyo lagi, every time ang isang tao na-stress, nag-attract ng sakit. Amen. At maraming nagkakaroon ng anxiety na babaliw. Amen. Kasi isip ng isip. Tingnan nyo po, makinig. Ganon taktik ng kaaway. Kahit anong isip mo, hindi bababa yung utang mo. Amen.
Okay sana pag nag-isip ako, bumababa ng 100 araw-araw. Eh hindi. Nakikinig po ba kayo? Kukulubot ka pa. Tapos sabi ng Lord, repent. No, makinig. Every time inuuna mo siya, sabi ng Lord, alam ng inyong amang nasa langit na kailangan nyo ito. Amen? So ano sabi ng Lord? But seek ye first the kingdom. Nahirapan ako sa Tagalog eh, kaya tin-English ko na. But seek ye first the kingdom of God and His righteousness, and all these things shall be added unto you. Ang atin lang naman, ang masama sa atin, makinig, ang masama sa atin, kinukuha lang natin yung all. Pero yung pag-unahin mo, Brother JB, tunglan mo sa Tagalog, pagsumakipan, pagsumikapan, no? Na tayo ay pagharian ng Diyos. Amen po ba? Amen. Hello, that's why the word sabi mo sick. Sick. Gusto mo nawaan sick? Spell sick. Hindi yung sakit ah. S-E-E-K. The word sick means to pursue, to learn, to study, to immerse yourself. Every time sinabi ng Lord, o anak, unahin mo ako. Ano yon? You must immerse yourself, learn, study, and pursue. Nakikinig po ba kayo? Amen. That's why the word seek. The word He's seeking first. The word He means God. Nakikinig po ba? First means, makinig sa'yo first. First means prioritize. First thing first, prioritize. Seek ye first. Hello. Seek ye first. Anong seek ye first mo? Yan yung prioritize mo, the kingdom. So pag ang Lord ay naghahari sa iyo, tsaka niya pa sasabihin. So makinig. Makinig kayo maigi. Pag nakita ng makinig, when you seek ye first the kingdom of God, sabi ng Lord, and all these things shall be added unto you. Amen po ba? All these things shall be added unto you. Kaya ang tanong, anong pangailangan mo? Hello. Tingnan niyo po, sa Matthew chapter 4, pagkatapos siya, nagpagaling ang Lord? Verse 23, 24, 25, tama ba? Nagpagaling ang Diyos. Tingnan niyo po, pakita ko sa inyo ha. Dilibot ni Jesus ang buong Galilea, nagtuloy sa sinagoga, at ipinangaral ang magandang balita tungkol sa paghahari ng Diyos. Anong ginawa niya sa Bel? Anong ginawa niya ate? Pinagaling niya din ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman. That's why, that's why. Yung mga hahayo ngayon, makinig. Yung mga nahayo, dapat ang dala mo'y teaching about kingdom. Yung paghahari ng Diyos. Kasi, makinig. Ay, Ivan, halika nga. Tayo kay Ivan. Ang sabi niya, ang dala niya ay tungkol sa teaching ng kingdom, right? So, pagkatapos i-preach kay Ivan yung kingdom, kung si Ivan ay may sakit, may karamdaman, basahin niyo po, kayo po magbasa. Pagkatapos niyang ipinangaral ang paghahari ng Diyos, ano nangyari? Next, pinagaling, tama ba? Pakilakas nga po. Pakilakas, pinagaling din niya. Pinagaling niya ang lahat ng uri ng sakit. Pinagaling niya lahat ng uri ng sakit. Listen, kaya nga, listen, bago tayo magpagaling, kaya minsan may pinagaling, hindi na nabalik. Pwede rin mangyari yun, para ma-secure mo. Sabi mo ma-secure. Na ang taong ito ay babalik. I-preach mo yung paghahari ng Lord. Hello? Sabi, preach mo yung paghahari ng Lord. Nakikinig po ba kayo maigi? So pag ang Lord ay naghahari na kay Ivan, next, speak healing. Tuloy nyo nga, Brother Benji, tuloy mo nga kapatid. Diyan. Pagkatapos siyang mangaral, Pinagaling din niya ang lahat ng uri ng sakit at karamdaman ng mga tao. okay, next. Ang balita tungkol sa kanya ay kumalat sa buong Syria at kaya't dinadala sa kanya ang lahat ng may sakit at mga nahihirapan dahil sa iba't ibang karamdaman, mga may sinasapian ng demonyo, At, mga may epilepsya at mga paralitiko. Yan. Ang lahat ay kanyang pinagaling. praise God. Pero bago siya nagpagaling, makinig. Nag-preach muna siya. Amen. Kaya huwag tayo kagad magpapagaling. Huwag ka tayo mag-speak ng life healing nang hindi naunawaan yung tao yung paghahari ng Diyos. Kaya minsan makinig. Makinig. Yes, marami ako nakikita ganito. Mag-agree kayo. Makinig. Ito, di ba, nakakilala pa lang. Pero after 1 week, isang araw pa lang, binotismon mo kagad. Sino nakaka-experience na ganyan? Sa atin, hindi ganyan. Go back to the original pattern. Ang sabi ng, go and preach the gospel. Go and preach the gospel. Matthew 28. Di ba? Go and preach the gospel and go and make disciple. Matthew 28, di ba? Go, humayo. Sa Mark chapter 16 verse 15, go and preach the gospel. Go and make disciple. Matthew 28:19, tama. Go and make. Pag ako humayo, gagawin ko siyang disciple. Go and make disciple. Pagkatapos siya, pag siya disciple na, baptizing them. Kaya makinig.
Hindi tatalab yung... Magaling, kunya, manginginom ito. Di ba? Hinayuan ko ngayon. Tumanggap siya. Binautismuhan. Tingnan mo, bukas makalawan sa inuman ulit ito. Magagalit ka ngayon. Tama? Why? Di mo kasi na-disciple. I-disciple mo muna. Kahit ang church natin, kahit ang church ng TGC, hindi kagad natin pinapahayo, dinidisciple. Kasi anong ituturo niyan? Tapos magagalit ka pambihira. Nabautismuhan na yun. Ba't naman na sa inuman? Ano ba naman yung buhay? Nakuha, why? Tayo sabi why? Hindi kayo nagtanong why? Kasi di nagbago ang isip. Baka siya napatanggap mo dahil napilitan lang sa iyo. I hope hindi kayo napilitan. Ano ko sasabi? Ha? Baka siya tumanggap, baka siya sumama sa iyo dahil kakilala. Ano ba? Makinig. Tandaan nyo lagi ito, ha? Tandaan nyo lagi ito. Pagkatapos nyo, kasi hahayo kayo, right? Ano? Tandaan nyo itong pattern na ito. Yan yung pinaka-pattern. Ngayon nyo na naunawaan yan? Kasi malibit tayo humaya, ganito. Ito ang ginawa sa akin ng Diyos. Di ba? Ganun ang forma natin. Ikalawang Korinto 5:17. Yan. Ang sinuma. Roma 3:10. Walang matuwid, wala kahit isa. Tapos ang dami yung pag-umayo. Makinig. Biblikali ko ba ito? Amen. Biblically, yung 72, sinenyot dalawa by laba. Hello. Kasi makinig ka, yung hayuan mo isa, tapos 50 kayo 60. Kikinig ko ba kayo maigi? Ano ang advantage ng dalawa lang kayo? Ito ang advantage, ma-heart-to-heart talk ko siya. Ang problem ng maraming humahayo, makinig, hindi yung makapag-open sa iyo, mapapahiya. Pero pagka dalawa lang kayo humahayo, ikaw lang mag-isa, makapag-open siya sa iyo. Right? Now, tingnan niyo po anong ginawa ni Jesus sa kanyang katuruan. Makinig. First thing first, makinig. He built relationship. Pagkatapos ng relationship, anong ginawa niya? He grounded into the laws and principle. Nakikinig po ba kayo maigi? So, si Ivan ngayon ay hindi naman lalasing. Makinig. At kahit wala na yung mahayo, magpapatuloy ito. Kahit wala si Pastor Sunny, magpapatuloy na sila. Amen. Kahit wala ako kahit wala kami mag-asawa, magpapatuloy ang church. Why? Makinig. Hallelujah. Makinig. Kasi hindi sila na born again gawa mo. Listen, hindi kayo na born again gawa ko. Ako instrumento lamang ng Panginoon. Amen. Anong pattern, Brother Ray? Pagkatapos niyang ipangalan ang paghahari ng Diyos, nagpagaling siya sa lahat ng uri ng may sakit. O, kaya lang sa atin, iba. Patungan mo kadang kamay. Makinig. Makinig. Discuss ang abot natin yan. Hello. Alam mo ba yung mga tao lumapit kay Lord? Kaya sila gumaling. Una, may panampalataya sila kay Lord. Huwag mo papatungan ng kamay ito nang walang panampalataya kay Lord. Ang iba gusto natin magpatong. Discuss siya. Listen, tingin. Paano makinig? Be careful. Kasi minsan, makinig. Eyes on me. Why? Because may mga tao talaga. Sabi mo, may mga tao. May mga tao na ayaw ng Lord papatungan mo ng kamay. Kailangan mo na ng deliverance. Example ako. Paano yung mga mambabarang? Mantatawas. Mampito-pito, mangwalo-walo. Ha? Papatungan mo kagad? Hindi. Hindi ganoon. Ibangelyuhin mo ng paghahari ng Diyos. Tapos hayaan mo isuko nilang kanilang mga anting-anting. Pero yung mag-release ka agad ng hilig, sabi nila, you violate ha? Nakuha nyo ba? Are you learning? Amen. Kaya sabi nila, repent for the kingdom of God is at hand. Nung ginagawa po natin ito, makinig, nagsusurrender po sa akin, mga Quran, dami na namin yung pinugutan na ulo eh. Yung mga santong malalaki, hallelujah. Pero makinig, hindi ko hiningi. Pastor, dalhin nyo na po, isako nyo na. Di ko hiningi po, makinig, huwag mo pipilitin. Mahirap, hinog sa pilit. Hindi masarap. Tama. Di ba, yung papaya, hindi masarap. Tama. Nakuha nyo ba ako? So that's why every time tinuturo mo yung kingdom, yung paghahari ng Lord, makinig, pusa, dalo nyo na to. Pati yung mga San Antonio Juan nila, mga damit, lahat, susuko na sa akin. Amen? Ako, sinusunog ko naman. Amen po ba? Pero never kong hiningi. Hello? Nakuha po ba? Are you learning? Are you learning?
So, Amen. what is born again? Born again is a relationship. Ito pa, para medyo uwi. Pastor! Ako'y pinanganak na katoliko, kantado, tikang panilya, bla 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 bla. Sabi ko sa kanya may susi. Ang dami ko susi din. Nakanilig na kayo ganyan? Ha? Hello? Ako man po yung dating Muslim. Okay? So, may susi. Ngayon may susi. There's a kiss in the kingdom. Susi. Dati alam lang natin na ganito. Di ba nung tayo na... alam tayo kayo nag-church? Napansin nyo ito? Sabi lahat kayo nag-church, right? Di ba ang sabi doon? Ano man ang iyong tatalian dito sa lupa ay tatalian sa langit. Tama ba? Ginagamit natin yun, di ba? Tali ka naman. Espiritu ng inom, alak, sugal, tali ka, may pagkapagpapak. Tapos bukas baka lang, nakita mo, tungit na na. Nakikinig ba kayo? Hello? Kasi puro tali. Tama? O, basahin yung Bible. Ano binigay niya sa'yo? Susi o lubid? Basahin yung Bible. Mateo 18, Mateo 16, 19, 18. I give you the keys of the kingdom. Amen? Ano man ang iyong ipagbabawal dito sa lupa, ay pagbabawal sa langit. At ano man iyong ipapahintulot dito sa lupa, ay ipapahintulot sa langit. Makinig. Tingin sa akin. Tingin. Sabel. Di ba, malaki ka naman, no? Tali mo nga ito. Pwede mo pang tali. Sabel. Sino makapagtali nito? Bibigay ako ng 500. Tali mo susi. So hindi. So anong gamit ng susi, pastor? Makinig. Anong gamit ng susi? To close and to open. Tama ba? Hello? Alin yung motor mo dyan? Di ba? Tingnan mo. Kahit may susi ako, hindi ko pwede patakbuhin yan kasi matay susi. Tama? So makinig. Bawat isa sa atin ay binigyan ng Lord ng kiss. Hello? Nakikinig ba kayo maigi? Gusto ko lang maunawaan nyo ito. Kasi pag makinig, maging excited kayo sa pag-attend. May nagsabi nga sa akin, Pastor, parang ngayon na ulit ako na born again. Praise the Lord! Because yung pag-amin mo is katunayan, makinig, na ikay gusto mong magamit ng Lord. Amen po ba? O sino dito parang ngayon lang bago lang sa kanya? Pakitaas ang kamay, bago lang. Pakitaas. O ba? Praise. Bago lang sa inyo ito. Sabi, bago lang? Okay, pakinig. Tingnan nyo, balik ulit tayo sa Mark chapter 1 verse 15. So, repent for the kingdom of God is at hand. Amen. Alam mo, lawak niyan, Brother Ronald. Kaya pag tingnan nyo, pagdating sa John chapter 3, except a man be born again, he cannot see the kingdom. Di ba? Kingdom pa rin eh. Except a man be born again, he cannot see the kingdom. Right? Tama po ba? John chapter 3, verse 3 to 5 to 7. Except a man be born in water and the spirit, he cannot enter in the kingdom. Tama? Hello? So, talking about kingdom. Hallelujah. Pero makinig. Pero dahil sa may pagka-religious tayo, makinig. Ang tinuturo natin yung alam na natin, yung kapangyarihan ng binding and loosing. Yung kapangyarihan. Di masama. Yung kapangyarihan ng ito, kapangyarihan ng ito. Yung sabi ng Lord. Makinig. Ang tanong ko, namatay na ba si Jesus dyan? Hindi pa. Tama, kaya mali yung katuruan nito. Nung namatay si Jesus, tsaka pang nagkaroon ng kapangyarihan ng mga disciple. Big mistake. Kasi kahit buhay pa yung mga disciple, buhay pa si Jesus, may kapangyarihan silang palit ng demonyo. Hello? Nakikinig po ba kayo? Luke chapter 9, Luke chapter 10. They said the 12, they said the 72, and they healed the sick. At ang kanilang dalang katuruan, tingin nyo po, sige, bibigyan ko kayo. Okay, pa. Luke 9, verse 1 and 2. Tapos Luke 10. Tingnan natin. Luke 9, ha? Luke 9. Sino malakas magbasa? By Barako. Luke 9, verse 1 and 2. Ano sabi? Inipon ni Jesus ang 12 at binigyan sila ng kapangyarihan at karapatang magpalalas ng mga demonyo at Okay. magpagaling ng mga may sakit. Go! Sinugo sila ni Jesus upang mangaral tungkol sa karya ng Diyos at upang magpagaling ng mga may sakit. Okay, yun lang. Tingnan mo. Ano Brother Ronald ang tinuro? Ha? Itinipon niya 12 at isinugo. Upang ano, tama ba? Na mangaral. Ano ipapangaral mo? Ang karya ng Diyos. Tama? 12 yan. O, tingnan mo yung Luke chapter 10. Luke 10 naman. Luke 10 tayo. Bago mag Luke 9.
bago lang pagkatapos sa Luke 9. Luke 10, chapter verse 1 and 2 naman, Brother Ronald. Basahin mo kapatid. Pagkatapos nito, pumili pa ang Panginoon ng 72. Okay, anong gawa? Anong ginawa? 1 and 2. Sila ay sinugo niya ng dala-dalawa. Oh, dalawa-dalawa. Next. Bawat bayan at puok na pupuntahan niya. Anong ginawa? Sinabi niya sa kanila, napakarami nang aanihin, ngunit kakunti ang mag-aani. Maginig. Palagpakan po natin ang Lord. You see that? Isa pang verse. Matthew chapter 10, 7 to 8. Read. Matthew 10. Nabuksan ba kayo? Nabuksan? Marami na unawaan? Panoorin yung live ha? Matthew 10, verse 7 to 8. Anong ginawa? Ano ang pangaral? Anong ginawa? Matthew 10, verse 7 to 8. Basa, Brother Ronald. Humayo kayo di pangaral na malapit nang dumating. Kaya lang muna kapatid. Sabi, humayo kayo. Ating pangaral na maano daw? Humayo kayo. Oh, go. Ating pangaral na malapit na dumating. Malapit nang dumating ang kaharian ng Diyos. Okay, go. 7 to 8 yun ha, 7 Pagalingin ninyo ang mga may sakit 8. at buhayin ang mga patay. Pagalingin at alisin ninyo ang mga may ketong at palayasin ang mga demonyo, yamang tumanggap kayo ng walang bayad, magbigay naman kayo ng walang bayad. Okay, makinig. Kaya be careful ha. Kasi may ganitong kumakalat. Makinig na teaching. Pag pinagaling kita, akin na yung kalaki ng ari-arian mo ha. Nako, pambihira yung gano'n. Sabi ito. Ha? May hirap yung ganyan. Ito yung pagka pinagaling ha. Ibigay. Nako, sablay. Nakikinig po ba? Ha? Walang bayad, right? Nakikinig po ba kayo maigi? Ha? Pag kayo pinagaling, walang bayad. Amen po ba? Are you listening? Alam mo, pagka inisisa ko pa sa inyo yan, paba lang paba yan kapatid. Sobrang sarap niyang pagbulay-bulayan. Sino dito na, uy, no, tagal-tagal ko na naglilingkod, ngayon ko lang naunawan ito. Amen po ba? Okay, sabi mo sa oras na ito, hindi ka nagkamali sa pagpunta mo. Amen po ba? Okay, sige, may tanong po ba? May tanong.